valley po ng buhay natin, kung saan po tayo nakatayo. Andyan ka. Now, anong gustong ipaintindi sa atin ng Panginoon dun sa mga valley ng buhay natin? 4 lang pong puntos ang ibibigay ko. Are you ready? Say amen. Malinaw po ba ako? Malinaw. Say amen. Point number 1. Sa valley po ng buhay natin, number 1, let's all read. God does not watch you from a distance. He walks with you. Sa valley po, mga kapatid, kailangan malinaw po ito sa puso natin eh. Dapat malinaw po na ang Diyos po natin, hindi po siya spectator. Pag sinabing spectator sa buhay mo, hindi po siya yung nanonood lang habang ikaw ay dumadaan ka sa pain, habang ikaw ay dumadaan sa confusion, habang ikaw ay dumadaan sa struggle. Hindi po ganun ang ating Diyos. God doesn't watch you from a distance. Hindi siya Diyos na nasa langit lang, crossed arms, waiting kung kakayanin mo ba o hindi. Hindi po ganun ang Panginoon. Hindi siya distant God. But our God is a present shepherd. Sabihin niyo shepherd. Kasi ang Psalms 23 verse 4 po, sobrang personal po yan nung sinabi ni David. Sabihin niyo personal. Hindi niya sinabing he sends angel, hindi niya sinabing he gives instruction, hindi niya sinabing he explains everything. But ang sabi niya sa Psalms 23 verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Again, hinighlight ko po, you are with me. For you are with me. Yan po ang assurance sa gitna ng valley. Minsan gusto natin explanation. Pero ang binibigay ng Panginoon, presence, Emmanuel. Minsan gusto natin explain sa atin bakit tayo nasa valley yon. But God is giving His presence. But God is giving Himself, the Emmanuel, the God with us. God's presence is what? Is more powerful than God's explanation. Katulad po ni Job, sabihin niyo Job, hindi po agad sinagot ng Diyos ang lahat ng why niya sa buhay. Hindi po agad sinagot ni Lord lahat ng bakit. Pero nagpakita ang Diyos sa kanya, and that was enough. Amen? Alam niyo po, may nakausap po akong isang tao. Dumaan po sa matinding valley ng buhay. Namatayan po siya ng mahal sa buhay. Biglaan. Wala pong warning. Masakit yun eh, yung bigla. Tapos hindi mo namalayan. Kasama mo lang kanina, bukas hindi na. Mahirap po yun. Hindi niya namalayan biglaan. Walang warning. Biglang nawala. Ang sabi niya sa akin, ate, wala akong lakas mag-pray. Sabi niya sa akin ganyan. Ate, wala akong masabi sa Lord. Tuwing kokonek ako sa langit, tahimik lang ako, sabi niya sa akin. Pero alam niyo po kung ano po yung tumatak sa puso ko na sinabi niya. Pero alam mo ate, kahit tahimik ako, sabi niya ganun, ramdam ko na may kasama ako. Yun ang tumatak sa akin na sinabi niya. Ibig sabihin mga kapatid, hindi po nawawala agad yung sakit. Hindi naman agad nawawala yung pain eh. Hindi naman agad naaayos lahat. Tama po? May mga gabi pa rin, umiiyak siya mag-isa. May mga gabi pa rin na nararamdaman, nag-grieve pa rin yung tao. Pero sa kabila po nung grief niya, may kakaibang kapayapaan na hindi siya maipaliwanag. Ano po kaya yung kapayapaan na yun na hindi niya maipaliwanag? Yun po ay hindi sagot sa panalangin niya. Hindi rin po yung solusyon sa kanyang problema. Yun po ang tinatawag natin presensya ng Diyos. That is the unexplainable presence of God. Say amen. Eto po, kilala niyo po ba ito? Si Jerry. Naalala niyo po yung sa Esitex na aksidente? Nayupi yung van nila, di ba? Ang bilis po nung partas ba yun na bus? Nabundol sila. Yupi, yung van na sinasakyan nila. Si Jerry po ay sole survivor ng Esitex accident. They were on their way to kids camp. Yan ang kwento niya eh. Papunta sila sa isang kids camp. Kasama niya yung anak niya, asawa niya, hipag niya, yung pamangkin niya, yung isang kapitbahay nila.
Okay? So, they were on their way to kids camp at isang aksidente po ang nangyari. Biglaan. Nagising na lang si Jerry, nasa ospital. Tapos, nung magising siya, ang unang tanong niya, asan ang pamilya ko? Asan yung mga kasama ko? Ang una niya agad tinanong, saan sila? Pero yung mga tao sa paligid niya, ang sabi sa kanya, nasa baba lang. Nasa baba lang sila. Diyan ka? So dun sabi ng mga bantay sa paligid niya, nasa baba lang. No one dares, look at me, no one dares to say he is the only survivor. Oras na po ang lumipas. Akala niya, buhay yung mga kasama niya. Hindi niya alam na pipi yung sasakyan. Tapos after ilang hours, narinig niya, na-overheard niya, may nag-uusap. Ang sabi nung nag-uusap, siya yung sole survivor ng accident. Siya lang yung natira. So parang biglang nag-sink in sa kanya ngayon. Para daw siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nanlamig daw buong katawan niya. Sabi niya, ha? Nung na-overheard niya yon, bigla daw parang namanhin yung buong katawan niya. Nanlamig daw siya. Dahil ang ibig sabihin, siya lang ang nabuhay. Patay lahat ng kasama niya. Diyan ka? After daw nun, dun bumuhos yung luha niya. Bumuhos ang luha niya. At wala siyang maitanong sa Diyos. Sabi niya sa interview niya, hindi ko kayang itanong sa Panginoon kung bakit eh. Hindi ko kayang itanong. Hindi ko alam ang sasabihin. Sabi niya ganun. Iyak daw siya ng iyak. Pero nung time na yan, meron daw siyang naramdaman, mainit sa tabi niya. Habang nakapikit daw siya nun, iyak siya ng iyak, meron siyang nararamdaman na maliwanag daw sa kanyang tabi. Sabi niya, I know God is with me. Amen? I know God is with me. Parang sinasabi daw sa kanya ng Panginoon, Jerry, nandito ako kasama mo. Panoorin niyo po yung kwento niya, napakaganda. Ganon ang Diyos natin. Look at me. Kapag ang isang bata nadapa, di ba? Ano agad ang response natin? Di ba itatayo natin, yayakapin natin? Ganon ang Panginoon eh. Kapag may nangyaring hindi po maganda sa buhay natin, ang Diyos po natin hindi kailangang mag-lecture. At hindi niya po kailangang i-detalye sa atin yung storya. Hindi niya tayo bibigyan ng explanation at all kung bakit tayo nasaktan. Minsan, yun ang gusto natin. Lord, mag-explain ka. I need a reasonable explanation. Hindi mag-explain ng God. Ang ibibigay niya sa atin, yakap. Ang ibibigay sa atin ng Diyos, yung presensya niya. Ipaparamdam ng Panginoon that He is the God Emmanuel, God with us. Ganyan ang Diyos natin. Hindi siya unang nagpapaliwanag. Una siyang lumalapit. Na kapag umiiyak tayo, hindi tayo umiiyak mag-isa. Jesus Himself wept with us, wept. Na kapag nasaktan tayo, He understands our pain. Are you here? Kaya kapag feeling natin mag-isa tayo, tandaan po natin, yung feelings natin, they lie. Feelings lie, but God's presence never leaves. Yung valley po ng buhay natin, hindi proof yan na iniwan tayo ng Diyos. Dahil madalas ang valley po ay lugar kung saan mas nagiging totoo ang presensya ng Diyos. Na kapag wala ka ng mahawakan, hawak ka ng Panginoon. Na kapag wala ka ng lakas maglakad, siya ang nagbubuhat sa atin. Na kapag wala ka ng masabi, pag hindi mo na alam ang sasabihin mo, siya ang mag-i-intercede para sa'yo. Kaya sabihin mo sa sarili mo, this valley is not my prison. It's my meeting place with God. Ano ang valley natin? Minsan, hindi ka kaagad ilalabas ng Diyos sa valley. Kasi doon mo siya mas makikilala. Tama? Say amen. Say amen. And when God is with you, kahit nasa valley ka, you are not alone.
You are not abandoned and you are not defeated. Your valley is not proof of God's absence. It is the place where His presence becomes real. Say amen. That's point number 1. What does the valley means? What does the valley mean? Ang valley po, it is what? Number 1. Number 1, ang Diyos natin, hindi tayo tinitingnan sa malayo. God doesn't watch us from a distance. He walks with us. Point number 2, mabilis lang ako. Point number 2, anong nangyayari sa valley po natin? God walks through. So hindi lang siya hindi ka niya pinapanood. He walks with you. God's walk through your valley. And isa pang fact, it is not permanent. Sabi mo, it is not permanent. Ano pong sabi ng Psalms 23 verse 4? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Pansinin niyo po yan. Hindi sinabi ni David, I walk into the valley and get stuck. No. Hindi niya sinabing, I pitch tent in the valley. Hindi niya sinabing, I live forever in the valley. Malinaw. I walk through. I walk through. Amen? I walk through. Ibig sabihin, hindi po yan final. Ibig sabihin, hindi po yan forever. Ibig sabihin, hindi po yan ending ng kwento mo. Ang bawat valley po, merong simula. At ang bawat valley po, may katapusan din. Merong pagpasok. Kasi sinabi mo kasing true, para ka pumapasok sa isang opening. May pasok, may pagpasok, merong paglabas. Ibig sabihin, may gabi ng pag-iyak, pero may umagang darating. Nakukuha? Kaya ang valley po, daan. Pagka sinabing valley, daan yon, hindi yung destination. Minsan ang problema natin, hindi tayo stuck dahil sa sitwasyon eh. Minsan ang na-stuck yung isip natin. Iniisip natin, ganito na lang ba palagi? Ang iniisip natin, Lord, hanggang dito na lang ba ako? Wala na bang bukas? Pero sinasabi ng Diyos sa atin ngayon, you are just passing through. You are passing through. You are not settling down. Magkaiba yon. Alam mo, may kaibigan po ako na na-lay off during pandemic. Months walang income. Araw-araw, prayer niya sa Panginoon, Lord, kailan po kaya matatapos to? Pero mo yung tao na nagpe-pray, matapos ang pandemic. Sabi niya, araw-araw daw nagpe-pray siya. Wala siyang trabaho. Ang panalangin niya, sana matapos na yung pandemic. Ang akala po niya, doon na matatapos ang pangarap niya. Pero alam niyo, habang nag-a-apply siya, may natutunan siya. Sabihin niyo sa akin kung ano. Habang nag-a-apply, ang daming ina-applyan. Habang nag-a-apply, nare-reject, apply ulit, nare-reject, apply ulit, nare-reject. May natutunan siya sa buhay. May natutunan siyang skills, may character na nahubog, may faith na lalong tumibay. And you know, after a season, may binuksan ang Diyos na maayos na trabaho, mas stable, mas healthy, at mas align sa calling niya. Tapos sabi niya, looking back daw, sabi niya, akala ko the end na. Sabi niya, daan lang pala siya. Daan. You know, when I was young, God gave me a dream. Itong picture na to. Sa dream ko po, when I was young, God planted a dream in my heart. A dream of a long journey. Siguro, 13 ata o 15. Sa panaginip ko po, nakita ko po ang sarili ko na meron pong mahabang lakbayin. Tapos meron po akong tinutulak na kariton. Sabi niyo kariton. Yung kariton, mabigat, hindi po siya madali. So, ang haba ng lakbayin mo, meron kang kariton. Okay? Ang daan po na nakita ko sa panaginip ko, masukal, makitid, madilim, at hindi po malinaw sa akin kung saan ako papunta. Mahaba
nilalakad, nakakapagod, nakakaubos po ng lakas. Habang nagtutulak po ako, ramdam ko po yung sa panaginip ko bigat. May mga moments po doon sa panaginip na gusto ko huminto. May bahagi po ng journey na parang walang security, walang assurance kung may dulo ba talaga. Pero ang pinakatumatak po sa isip ko, sa panaginip ko na until today hindi ko po makalimutan, hindi yung hirap nung dinaanan. Ang nakita ko po yung dulo ng journey. Alam niyo po kung anong nasa dulo? Ang nakita ko po sa dulo, bahaghari. Bahaghari, rainbow. Kasabay po nun, sumisikat ang araw. Sumisikat ang araw para sa akin. You know, back then, when I was young, doon ko po naintindihan, hindi po ako noon pinangakuan ng Diyos ng madaling daan. Hindi pa ako nagpapastora. Hindi niya po ako pinangakuan na, "Nak, magiging magaan ang buhay para sa'yo. Magiging madali ang daanan mo." Hindi. Back then, nakita ko yung sukal eh. Hindi po ako pinangakuan ng Diyos ng madaling daan, pero pinakita po niya sa akin ang siguradong patutunguhan. Are you here? Say amen. You know what does it mean? Alam mo, malawan po, naintindihan ko, yung mahabang daan, larawan po yan ng proseso. Yung mahabang daan, hindi siya shortcut, hindi siya instant. Pag mahaba ang daan, kailangan mo ng perseverance, kailangan mo ng tiyaga, kailangan mo ng pagtitiwala. Yung kariton, na-realize ko ano yan. Yun po yung bigat ng calling. Yun po yung bigat ng responsibility. Yun po yung obedience mo sa Panginoon. Alam mo, along the way, dala-dala ko yung karton, hindi naman tinanggal ng Diyos yung kariton eh. Pero binigyan niya ako ng lakas para itulak yun araw-araw sa panaginip ko. Yung masukal na daan, yun po ang season of valley. Sabihin niyo valley. Ang panahon na hindi malinaw ang direksyon, pero malinaw ang isang bagay. Ang malinaw, kailangan mo magpatuloy. Yung bahaghari, simbolo po ng pangako ng Diyos yan. Simbolo ng pag-asa pagkatapos ng ulan. Yan po ang patunay na yung sakit, hindi siya permanente. Amen? Yung hirap, hindi siya permanent. Tama? Yung journey natin, merong magandang wakas. Say amen. Yung pagsikat ng araw, ibig sabihin nun, bagong simula. Amen? Na kahit gaano kahaba ang gabi, alam natin, may umagang darating. Say amen. You know, God inspired to my heart. Labas mo nga yung slide na yun. God doesn't always show you the entire road. Anong pinapakita niya? But He will always show you the end. Tama? At kapag alam mo ang dulo, kahit mahaba yung daan, kaya mong magpatuloy. Philippians 3:13-14. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Sabi ni Pablo, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Kaya kung tayo man po ngayon, nasa gitna tayo ng journey, pagod tayo, mabigat, na parang walang katapusan yung journey natin, tandaan po natin, may dulo ang lakad mo, may bahaghari pagkatapos ng ulan, may araw na sisikat para sa'yo. Say amen. Because the same God who showed me the end of the journey is the same God who is walking with you right now. Say amen. Minsan pakiramdam natin parang walang pastora, walang daang palabas, di natin alam. Pero merong Diyos na kumikilos na hindi natin nakikita. Alam mo ba't ka makakalabas? Hindi dahil magaling ka. Hindi dahil malakas ka, hindi dahil matibay ang loob mo. Makakalabas tayo dahil may Diyos na umaalalay sa atin. Say amen. Say amen. Minsan, mabagal ang lakad sa valley. Minsan, tilaig tayo. Minsan, gumagapang po tayo. Pero pakinggan po natin, as long as you are moving with God, you are making progress. Sabihin niyo progress. Kaya sabihin mo sa sarili mo namnamin mo yun. Hindi ito habang buhay.
Hindi ito habang buhay iyakan. Hindi ito habang buhay pagod. Hindi pa ito yung dulo. Dumadaan lang ako dito. Season lang ito ng buhay ko. Valley lang. Because the valley is temporary. But God's faithfulness is permanent. Are you here? Say amen. Aning number 1, God walks with you. Number 2, the valley is temporary. Number 3, bis lang. The valley doesn't change God, but the valley will change you. Again, the valley doesn't change God, but the valley will change me, you. Ano sabi sa verse? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil, for you are with me. Hinighlight ko po yung valley of the shadow of death. Kapag nasa valley tayo, kadalasan tanong natin. Kasi dito, pinangalanan yung valley, shadow of death Valley of death. So, ibig sabihin mga kapatid, may valley talaga. Amen? Na pinapayagan ng Panginoon, daanan natin. At kapag nasa valley po tayo, kadalasan ng tanong natin, Lord, nasan ka? Lord, bakit mo pinapayagan ito? Ang tanong natin, Lord, bakit ako pa? At ang tanong minsan natin, Lord, bakit may valley of the shadow of death? Bakit may ganyang klaseng valley? Alam niyo po, normal na magtanong tayo sa Panginoon dahil tao po tayo. Pero may mas malalim na tanong na gustong ilip ang Diyos sa puso natin. Instead of asking, Lord, bakit? Okay, ang gusto ng Panginoon ng tanong natin, Lord, ano ang tinuturo mo sa akin dito? Amen? Tandaan natin Next slide. Your valleys will teach you things your victories never could. Sa victories, gustong-gusto natin Kasi sa victories, masaya Sa blessings, nagse-celebrate tayo. Tama? Pero sa valley, doon tayo hinuhubog. Tama? Sa valley, doon natin natututunan magtiwala sa Panginoon ng totoo. Sa valley ng buhay natin, doon tayo natututong mag-pray ng totoo. Magpakumbaba ng totoo, magpatawad ng totoo, magpatuloy hanggang huli sa valley. Dati akala mo strong ka kasi kaya mo mag-isa Pero sa valley, matutuklasan po natin, strong tayo kasi may Diyos tayong sinasandalan. This is one truth that we cannot deny. Yung valley ng buhay natin, hindi binabago ng Diyos. Hindi niya inaalis yun. Tama? But in that valley, look at me, in that valley, faithful pa rin si Lord. In that valley, good, God is still good. God is still present. Are you here? Dahil ang totoo, binabago tayo ng valley natin. Dahil ang totoo, binabasag ng valley natin yung pride, pinapalambot niyan yung puso natin, pinapalalim niyan yung pananampalataya natin. At ginagawa niya tayong mas kamukha ni Kristo. Amen? Kasi amen. Nakita na ba kayo ng olive tree? Alam niyo po ba, na ang olive tree, hindi siya basta naglalabas ng oil sa magandang panahon. Ang olive oil ay lumalabas hindi sa comfort. Sabihin niyo comfort. Lumalabas siya sa crushing. Pag sinabing crushing, pinipiga, dinudurog, dinidiinan. Ganon ang crushing. Kapag ginawa mo yun sa olive, doon lumalabas ang pinakamahalagang laman, yung langis, yung olive oil. That's why, walang olive oil kung walang crushing. No olive oil without crushing. Say amen. Ganon din sa buhay. Simple. May anointing sa loob mo, may lalim ng character sa loob mo, may bigat ng faith sa loob mo, may authority sa panalangin, pero hindi lalabas yan sa comfort zone. Lumalabas po yan sa season ng pagdurog.
Sa season po ng pagdiin, sa season po ng pagkabasag. Minsan akala natin, sinisira ako ni Lord sa valley. Amen? Pero ang totoo, hinuhubog po tayo ng Diyos. Kaya sa gitna ng valley, hindi mo pwedeng itanong, Lord, kailan kaya matatapos to? Ang mas mahalagang tanong, Lord, ano ang binubuo mo sa akin habang dumadaan ako dito? Dahil kapag tapos na ang valley, hindi lang sitwasyon mo ang nababago, ikaw mismo nababago ka. Amen? The valley doesn't change God. The valley will change us. Ano sabi ng Ecclesiastes 3 verse 1? Basahin natin sabay-sabay. There is a time for everything, a season for every activity under heaven. You know, church, bawat isa po sa atin, meron tayong kanya-kanyang season ng buhay. Tama? Meron kang season, ako meron akong season, sila, meron silang season ng, si Ali, ibang season niya. Hindi ko pwedeng i-compare ang season ko sa season niya. Magkaiba kami. Magkaiba tayo ng season. Tama? Ibig sabihin, church, there is a time for everything. Hindi tayo pare-parehas ng pacing. Hindi tayo pare-parehas ng timeline. Ang bawat isa po natin, magkakaiba ng season. At ang Diyos natin, dinesenyo po ang buhay natin na may season. Walang shortcuts. Lahat ng season sa buhay natin, it intends to shape us. Lahat ng season ng buhay natin, may purpose po yan. Minsan, ang bilis ng pacing. Minsan, mabagal ang pacing. Di ba? Minsan, tahimik yung pace. Minsan, tahimik yung season. Minsan, puno ng activity. Di ba? Pero lahat dyan, lahat ng yun may ginagawa si Lord. May seasons of planting sa buhay natin. May seasons of stretching sa buhay natin. May seasons of waiting sa buhay natin. May seasons of healing. May seasons of breakthrough. Magkakaiba tayo ng season eh. Just like nature, may summer, may rainy days, may harvesting, di ba? May planting season. Ganon din ang spiritual life natin. Hindi pwedeng puro harvest. Hindi pwedeng puro waiting. Hindi pwedeng puro gabi. Meron ding umaga. Kaya balanse ang design ng God. Kaya may mga panahon, tahimik ka muna. Pero may mga panahon, di ba? May mga panahon, bumubunot ang ugat ng pride. May mga panahon, binubuksan ng Diyos ang bagong pintuan. May mga panahon, iiyak tayo, pero may mga panahon, hindi na. May mga season naghihintay tayo. May mga season na nag-harvest na tayo. Ang problema sa tao, hindi naintindihan yung disenyo ng Panginoon. Ang gusto natin lahat instant. Pero si Lord gumagalaw through seasons. And every season has a purpose. Lahat ng season sa buhay natin may purpose ang Diyos. To honor your season is to honor God's process in you. Kaya hindi mo pwedeng i-compare eh. Pag tinignan mo yung buhay ng iba, season nila yun eh. Hindi pa niya season eh. Pag kinompare ko yung season ko sa season ni Nadine, magkaiba kami. Pag kinompare ko yun, maiinggit ako kay Nads. Pag kinompare mo sa akin yung season mo, maiinggit ka sa akin. Tama? May kanya-kanyang timeline ng Diyos para sa atin. It's unique for all of us. Amen? Say amen. Say amen. Kaya ang bawat season ng buhay natin, bakit tayo nandun? May purpose ang Panginoon. May requirements ang Diyos doon sa season na yun. Kung nasa season of waiting tayo, ano gusto ng Panginoon? Ang gusto ng Diyos, gawin natin yung requirement ng season. Kung yung season na yun, it requires you to stay surrendered to God, stay surrendered. Amen? Kung sa panahon ng waiting, season ng waiting, nagmamadali ka. Ano mangyayari sa panahon na dapat naghihintay ka, nagmamadali ka? You're getting the wrong thing. Dapat yung season na yun, kung naipasa mo, may harvest dapat nadala yun eh. Kung sa panahon ng paghihintay, hindi ka natutong maghintay. Naku may mga season of healing. May mga panahon
na pinapagaling tayo ng Diyos. Example lang, galing ka sa breakup. Alam mo na pinaparinggan. Halimbawa, galing ka sa breakup. Halimbawa, galing ka sa matinding pagkalugi. Matinding pagkaubos. Matinding investment na nawala. Masakit yan eh. Pero may season of healing. And during season of healing, dapat ang tao nag-slow down. Yun ang requirement eh. Mag-slow down ka muna. Amen? Allow God to mend your what? Your wounds. Allow God na pagalingin ka muna before you start anything. Are you here? May season of discipline. May mga panahon, dinidisiplina tayo ng Panginoon. Ano yung disiplina? Ang tingin natin sa disiplina, pangit eh. Pero actually, ang disiplina, it builds habits. Diba? Kung gusto mo lumaki ang katawan mo, dapat may disiplina ka eh. Gusto mo pumayat, may disiplina ka. Kung nasa season of discipline tayo, it builds habits. Parang sa una, dinidisiplina ka ng nanay mo. Ikaw grounded ka sa akin. Umuwi ka araw-araw alas 9. Pag, dapat 9, nakauwi ka na. Diba ganun ang disiplina? Minsan, may instruction ng mga parents natin, hindi natin nakakita. Hindi natin nakita yung benefits nun. Pag ginagawa mo yung requirements na sinabi sa'yo, it builds habits. Diba? It builds habits. Nagbibuild yun ng foundation sa buhay natin. Seasons of breakthrough. Church, kahit ang season ng breakthrough, kahit ang season ng harvest, season din yan. Hindi palaging meron eh. Hindi palaging ganda komisyon. Hindi palaging marami. Tama. Season yan eh. Anong requirement ng season na yun? Kung marami yan, steward well. Diba? Steward. Mag-ipon. Magtabi. Tinatamaan ako. Aray ko. Aray ko. Amen? Steward well. Stay humble. Parang mga langgam. May panahon na uulan. Pero sa panahon po ng tag-araw, hindi naman naglalaro yan sa kalye. Nag-iimpok sila. Diba? Say amen. Say amen. Season of pruning. Diba? Ang pruning, tinatanggalan ka. Oh, anong requirement ng season na yun? Mag-obey even when it hurts. If you do the wrong thing in the right season, you delay the fruit of God. The fruit God wants to give you. May fruit yun eh. Bawat season na yan. Pag ginawa mo yung mali during that season, during that time, amen? Hindi mo makuha yung fruit na gustong ibigay ng Panginoon sa'yo. Kaya every season has an assignment. And obeying that assignment leads to the next season. Gusto mo magbukas ng bagong season ng buhay? Diba? You honor the season. Kasi when you honor the season will honor you with harvest. Say amen. Season. Diba? Yung mga nanay. Ngayon, may postpartum tendencies pa eh. Tapos, pagkaraan ng siyam na ba, papanganak pa ba, mga 1, 2, 3, 4, 7 years pa. Bago ka ulit makabalik sa work, iba ganun eh. Pero yung season na yun, pag pinagsisihan mo pa yung season na yun, walang mangyayari. Dapat yung season na yun, kung saan ka nilagay ni Lord, i-enjoy mo. Enjoy mo yung season. Kasi lalaki ang mga bata, hindi nilang clingy sa'yo. Tama? Enjoy mo yung season na senior citizen ka. Diba? Enjoy mo yung season, mga anak mo nagsipag-asawa na, kayo nalang mag-asawa. Season yun eh. Diba? Darating yung season na yun. I-enjoy nyo yung dalawa na lang kayo. Nag-aaral ka? Enjoy mo yung season nag-aaral ka. Ano dapat ginagawa sa season of studying? Mag-aral. Diba? Na, yung season na nagtatrabaho ka, ano dapat na ginagawa mo? Ini-enjoy mo yung season na kumikita ka ng pera. Tama? Seize the moment. Are you here? Say amen. Say amen. Amen? Last na, samahan ako ng banda.
Point number 4. God's presence is strongest in the place of your pain. Amen? Anong sabi ng Psalms 34 verse 18? The Lord is close to the brokenhearted. Hindi sinabi ni Lord na malapit ako doon sa mga malalakas. Hindi. Hindi sinabi close ako doon sa mga successful. Hindi. Ang sabi ng verse, the Lord is close to the brokenhearted. Ibig niya sabihin, kapag wasak ang puso natin, mas malapit ang Diyos sa atin. Yun ang pangako ng Panginoon. Kapag pakiramdam natin, hindi natin kaya, mas kumikilos ang Panginoon sa buhay natin. Kaya yung pain natin, hindi hadlang sa Diyos yan eh. Sa totoo lang, yung mga pain natin, yun ang madalas tagpuan ng Diyos at ng tao. Yung breaking natin, your breaking becomes the meeting place with God. Next slide. Amen? Hindi po coincidence na ang pinakamalalim na encounter ng tao sa Biblia ay hindi nangyayari sa mountaintop. Hindi po coincidence na yung mga malalalim na encounter ng mga tao sa Biblia nangyayari po sa valley. Believe me. Tingnan niyo po ito si Jacob. Jacob is in Jabbok River. And I call that struggle valley. Wasak yung tao. Wasak ang lakas niya. Takot siya, mag-isa siya. Pero doon sa valley na yon, nakipagpuno siya sa Diyos. At doon binago ang pangalan niya at identity niya. Si Elijah, under the broom tree. This is the depression valley. Akala nyo, kayo lang nade-depress? Sila rin, Pagod yung mama, pagod yung propeta, gustong mamatay. Pero alam mo, hindi siya pinagalitan ni Lord. Anong ginawa sa kanya? Pinakain, pinatulog, kinausap. Amen? Si Hagar, in the wilderness, we call it rejection valley. Iniwan, tinaboy. Pero doon niya nakilala ang Diyos bilang the God who sees. Doon niya nakilala si God El Roy. Doon nagpakilala ang Panginoon sa kanya. Hagar, I am the God El Roy. I am the God who sees. I am the God who sees you. Si David, alam niyo ba na nagtago yan sa cave of Adullam? That is the fear valley. Nagtago, natakot. Pero sa kuweba na yan, hinubog siya bilang hari. Amen? Si Jesus in Gethsemane, the sorrow valley. Sa Gethsemane, durog ang puso ng Diyos. Yung iyak niya, dugo na. Pero doon naganap ang total surrender. Pagkatapos ng Gethsemane, may krus. Pero may resurrection. Anong ginawa ng Diyos sa kanilang lahat? Anong ginawa ni Lord kay David, kay Elijah, kay Hagar, kay Jacob, kay David? Anong ginawa ni Lord? He walked with them. Anong ginawa ni Lord? He spoke to them. Anong ginawa ni Lord? He strengthened them. God with us, Emmanuel. Ganon din ang gagawin ng Panginoon sa atin. Kaya kung nasasaktan tayo ngayon, hindi ka iniiwan ng Diyos. Kung broken ka ngayon, mas malapit ang Diyos sa'yo. Kung tahimik ang paligid mo, mas malinaw ang presensya ng Panginoon. Minsan nakala natin, Lord, lalapit lang ako sa'yo, Lord, pag maayos na lahat. Pero ang totoo, nilalapitan tayo ng Diyos para umayos tayo. Kaya kung sa place of pain, nasa place of pain tayo ngayon, amen, huwag nating takbuhan yun. Makipagtagpo tayo sa Diyos kasi doon siya magsasalita. Doon siya magpapalakas.
doon siya magpapakilala. Doon sa valley. Say amen. God's presence is not the weakest in your pain. It is strongest there. Amen? Kaya yung parehong Diyos na nakatagpo nila sa valley, yun din ang Diyos na makakatagpo natin. Say amen. Question. What the valley really means? Anong ibig sabihin ng valley sa buhay natin? Labas mo nga. Una, importanteng maintindihan natin, sa valley ng buhay natin, God walks with us. Sa valley ng buhay natin, your valley, I want you to know, church, your valley is not permanent. Your valley will change you, and your valley is God's meeting place. Say amen. Say amen. 4 na katotohanan, gusto ko pong balik-balikan po ninyo. Na ang Diyos, God doesn't watch you from a distance, He walks with you. Hindi kayo iniiwan ni Lord. Kasama mo siya sa bawat luha, bawat hakbang, bawat gabi. God walks through your valley. It is not permanent. Hindi yan panghabang buhay. Hindi yan huling kabanata ng kwento. Dadaanan mo lang yan. Hindi ka dyan titira. Valley doesn't change God. The valley will change you. Habang dumadaan ka doon, may hinhubog ang Diyos sa'yo. May tinatanggal, may dinadagdag. May pinapalalim, may pinapanday. Panghuli, the valley is your meeting place with God. Lugar kung saan katatagpuin tayo ng Diyos. Say amen. Say amen. Tatayo po tayo lahat. Hallelujah. And as we sing this song, I know God spoke to you. Nag-speak ang God sa puso ng bawat isa. Hallelujah. Huraba sikara baba baba baba. Church, ang valley po natin, hindi po yan ebidensya ng ating pagkatalo. Ang valley po ay ebidensya na mayroon pong proseso. Hindi ka sinisira ng valley, hinahanda ka. Hindi ka pinahihina ng valley, pinatatatag ka. Hindi ka iniwan ng Diyos sa valley. Mas ipinapakilala niya ang sarili niya sa iyo doon. The valley wasn't meant to break us. It was meant to build us. And the same God who walked with you in the valley will be the God who will walk you out of it. Amen? Pikit po tayo, manalangin tayo sa ating Diyos. Lord, salamat dahil hindi mo kami iniwan, Panginoon, sa valley ng aming buhay. Lord, salamat dahil ang valley po namin, Panginoon, ay hindi katapusan, kundi lugar ng paghubog, kundi lugar ng paghilom, kundi lugar ng paglago, Panginoon. And so, Lord, right now, we pray, baguhin mo kami, Panginoong Diyos. Basagin mo ang aming mga pride, palambutin mo, Panginoon, ang aming mga puso, palalimin mo, O Diyos, ang aming pananampalataya. Kung may dinudurog ka ngayon sa aming buhay, Lord, hayaan mong lumabas ang anointing. Kung may nasasaktan, Panginoon, hayaan mong lumabas ang healing, Panginoon. At kung may napapagod, O Diyos, hayaan mong lumabas ang bagong lakas. Hindi man namin maintindihan, Panginoon, ang lahat. Pili-pili po naming magtiwala sa iyo. Dahil alam namin, Panginoon, You are the same God in the valley and on the mountain. Maraming pong salamat. We declare, Lord, your power in our midst. Patuloy ka namin sinasamba at itinataas, Panginoon. Minsan paawitan natin ng Diyos. Namnamin natin sa ating mga puso. Hallelujah. Ura ba si karababa hallelujah.